Pasalamat na kagad ako sa inyo pong pagdating. So thank you for coming, no? Thank you for coming. Maraming salamat. Hindi tayo nagsasayang ng oras, hindi tayo naglalaro. Tayo po ay narito, nagsasama-sama for a purpose. Meron po tayong layunin. Ano po? So we are here to learn. Ano? This is time to learn. Ano po? Ito po yung oras na tayo po ay matuto. And let's maximize our time. Tulad na sinabi ko, hindi tayo naglalaro. So i-maximize po natin ang ating oras sa oras na ito. At nais ko pong mangako muli sa inyo, I promise to do my best. At sa inyo naman pong kalagayan, sa inyong sitwasyon, please, no? Promise me to give your best too. Hindi lamang po dito sa ating webinar, kundi pagkatapos po ng webinar. Alam po kasi ninyo, pagkatapos po ng session, pagkatapos ng lecture, pagkatapos ng mga teachings, ang pinaka-importante po, application. At bilang inyo pong tagapag-share, tagapagturo, isang kagalakan po na makita ko kayong matagumpay. At ang pinakamahalaga po, pagkatapos niyong marinig ang isang pag-aaral, ang isang pagtuturo, yung paano i-apply ito sa inyo pong buhay. So ako po ay laging nangangako na kapag nagturo, gagawin ko yung aking the best. Pero gusto ko naman po yung mga aking pong tagapakinig ay mag-promise din na ibigay din po nila yung kanilang the best, hindi lamang sa oras ng session, kundi pagkatapos ng session. Dahil kagalakan ko na po na makita kayong matagumpay. And to make this leadership effective, ano po, kailangan po ng participation. Na po, join in lang. Have fun, no? Learn, create, then explore. Ayan, magkatuwaan lang po tayo rito. Ano po? So, ang kailangan ko lamang po ngayon ay ang inyong dalawang mata. I need your undivided attention as well as pahiram na rin po ng inyong dalawang tenga. Ayan, yun lang po naman. Habang ako po ay nagsasalita rito, yan lang po ang hinihiram ko sa inyo, ang inyong mga mata at ang inyong pong dalawang tenga. Ayan. Kaya po, ayan, hindi natin ma-monitor kasi naka-unmute yung mga inyong mga mic. So, nandun na lamang po yung aking paniniwala na kayo po ay ginagamit ang inyong mata at ginagamit ang inyong dalawang tenga habang tayo po ay nagsishare dito. Okay, ang ating po kasing pag-usapan ngayon ay yung pong kapangyarihan ng kaisipan. Napakahalaga po dahil po yung ating kaisipan, dyan po nangyayari yung labanan. Dyan po itinutudlay yung mga masamang kaisipan at dyan po pumapasok yung mga masamang kaisipan. Since tayo po ay nasa leadership, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala, hindi natin pwedeng iwanan ng banal na kasulatan. Gagamit po ako ng salita ng Diyos, gagamit po ako ng teksto ngayon. Kukunin po natin sa Marcos Kapitulo 10, talatang 49 hanggang 52. Ito po ay isang pangyayari na doon sa lugar na yon ay dumating si Jesus. At napakaraming mga tao. Sa verse 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. Kasi po, doon sa lugar na to na pinuntahan ni Jesus, ay merong isang tao. Sigaw ng sigaw, Jesus, anak ni David! Jesus, anak ni David! Kaya sa verse 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, no? Bulag po. Ang sabi ng mga alagad, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. So itong bulag hindi nag-isip. Kasi nag-iingay siya eh. Sigaw siya ng sigaw kasi hindi na makita. Basta alam niya, dadaan lang si Jesus. Kaya sigaw siya ng sigaw. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Kasi Jesus biglang tumigil, inutusan ng mga alagad, dalhin ninyo siya sa akin. Nang sabihin ng mga alagad na siya'y pinapatawag ni Jesus, ito po yung reaction.
Ito po yung response ng isang bulag. Ang sabi sa verse 50, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Mga ka-crowd ones, yamang tayo po ay leadership ngayon. Ano ang response mo sa panawagan ni Jesus? Ano ang response mo na sa ating leadership, sa ating mga webinar, mga biblical economics, ay sinasabi natin na kalooban ng Diyos ang ikaw ay sumagana. Nakalooban ng Diyos na ikaw ay yumaman. Ano ang response mo? Itong bulag na to, na mula pagkabata, nang marinig niyang lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, pinapatawag ka ni Jesus. Aba, inihagis po niya ang kanyang balabal. Alam po ninyo, dahil siya po ay isang pulubi, isang bulag, ang tanging kayamanan niya, yung balabal. Pero nung marinig niyang tinatawag siya ni Jesus, yung kanyang tanging kayamanan na yon, na balabal, na gamit niya kapag siya'y matutulog, yun na yung kanyang banig. Gamit niya kapag malamig ang panahon, yun na yung kanyang kumot. At yun na talaga yung kanyang ari-arian. Aba, inihagis. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. So dito po tayo papasok. Ka-crowd one, kung talagang malinaw na sa kalooban mo, sa kaisipan mo, sa puso mo, na kalooban ng Diyos na ikaw ay sumagana, na gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay sumagana, ano ang iyong response? Ayan. So pag-usapan natin yan. Ano ang iyong response? Ano ang iyong sasaisip? Itong bulag na to, hindi na inisip, naku, pagagalitan niya ako ni Jesus kasi nag-iingay ako eh. Sa halip na gano'n ang kanyang nasa isip, hinihagis yung balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Okay, so gagawa tayo ng activity mga crowd one, ano? Tulad ng sinabi ko, I promise to do my best, but promise me to do your best too. Ito po ang ating activity. Pag sinabi ko, crowders, rise up, He's calling you. Gusto ko po mag-response kayo. At ang pagre-response po natin, dahil nakasarado yung ating mga mic, ang pagre-response po na gusto kong gawin ninyo, magta-type kayo ng mabilis, paunahan, dyan po sa ating chat box. Ano po? At ano po ang ating itatype? Ito po ang ating itatype. Ano po? Ayan po. Ang response mo ninyo, i-type po ninyo, isulat po ninyo, thank you Lord. So tuwing tayo po tuwing maririnig po ninyo, pag sinabi kong crowders, rise up, He's calling you. Ang response ni Bartimeo, inihagis yung kanyang balabal eh. No? Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Sa atin po, kapag sinabi ko, crowders, rise up, He's calling you, tatype lang po kayo by faith, ano po, ng thank you Lord, thank you Lord. Ano po, yun lang po. So, malay po ninyo, yung consistent na makakapag-type at ginanahan ng ating 02, ang ating 03, Ma'am Laika, malay nyo meron kayong premyo sa bandang huli ng ating leadership, di ba? Pero hindi po ako nagpa-promise ng ganyan. Pero kapag po nag-participate kayo, malay po ninyo, hindi lamang po yung ating mga direktor ang magbigay ng premyo, si Lord mismo matuwa sa inyo, i-bless po ang ating crowd one business, di po ba? Okay? So, practice tayo. Ano po? Practice tayo ngayon. Pag sinabi, inuulit ko, ganito pong gagawin natin. Pag narinig nyo sa akin, hindi ko na po papaalala ang magiging response ninyo sa mga susunod. Dito pa lang po, papaliwanag ko lang. Pag narinig nyo, crowders, rise up, is calling you. Anong ibig kong sabihin? Gusto kanyang sumagana, gusto kanyang magtagumpay, gusto kanyang talagang umangat ang rank. Kung gusto mong maging direktor, lalo gusto ni Jesus. Kung gusto mong maging ambassador, lalo gusto ni Jesus. Kaya pag sinabi kong crowders, rise up, is calling you. Ang response mo, thank you Lord lang po ang pinapatype ko sa chat room o doon sa ating chat box. Okay. Yan po yung sinasabi ko, you promise me your best. So, please, show me your best. Dito pa lang po sa pagtatype. No? Lalo na pagkatapos ng ating usapan,
show your best. Hindi na po sa akin kasi hindi ko na kayo makikita. Show your best to the Lord. So dito pa lang po sa usapan natin dito, i-show na po ninyo the best ninyo, then i-practice po ninyo sa pang-araw-araw po ninyong buhay. Okay, simulan natin. Hindi na po ito practice pero totohanan na po ito. No? Tingnan po natin kung makita natin sa chat room, no? Okay, practice tayo at makatotohanan na to. Okay, 1, 2, 3, Crowders, rise up. He's calling you. Okay, type. Thank you, Lord. Now, thank you, Lord. Type na po. Okay, thank you very much po. Thank you very much. Yan, thank you very much sa mga nagta-type. Ayan. Ayan, tinitingnan ko po kung sino yung mga unang nag-type. Wow, thank you. Maraming salamat po. Si Ma'am Agnes, nandyan pala siya. Ayan. Sir Cyril, ayan, thank you. Ma'am Laika, thank you Lord. Thank you Lord. Crowders, rise up. Is calling you. Gusto kanyang magkaroon ng magandang buhay. Gusto niyang mabago ang iyong buhay. Yes, receive it by faith, by typing, thank you Lord. Thank you Lord. Ayan. Okay, maraming salamat po. So, wow, ako po'y natutuwa. Talagang napaka-responsive po ninyo. Napaka-attentive po ninyo. So hindi ko na po papaliwanag itong aking activity. Mamaya po, maririnig na lamang po ninyo sa akin yan. Then, type na lang po at ating pong susubaybayan kung nagagawa po ninyo. Okay, simulan na po natin ang ating pong lesson. Alam po ninyo mga ka-crowd one, lahat po ng mga kilalang tao sa banal na kasulatan mula kay Abram. Sino si Abram? Nang hindi pa siya tinatawag ng Diyos, ang pangalan niya ay Abram. Nang siya po'y tawagin na ng Diyos, pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan to Abraham. Ganon din po si Samuel. Si Samuel nandun siya sa templo at narinig niyang tinatawag siya ng Diyos. Ganon din po si Jonah. Nang tawagin siya ng Diyos, pumunta ka doon sa Ninibe. Sa halip na nagpunta ang Ninibe bandang kanan, nagpunta si Jonah sa bandang kaliwa. Ibig sabihin, tinatakasan niya ang tawag ng Diyos. Pero bandang huli po ay sumunod din siya sa panawagan ng Diyos. Ganon din po si Zacchaeus. Ano po? At ganon din po si Moses. At itong ating pinag-aralan o mga talata kanina, si Bartimeo, lahat sila ay tinawag ng Diyos. Okay. Kasi po, pag sinabi nating success, ang iyong buhay ngayon ay resulta ng iyong ugali at pagpili sa nakaraan. Tumingin ka sa salamin. Ganyan ka ngayon kasi dahil sa ugali mo at pagpili na ginawa mo noon. Yan po ang katotohanan. Kaya nga po, ang iyong buhay bukas ay resulta ng iyong pagpili na ginawa ngayon. Bakit ganyan katagumpay ang tao ngayon? Tatanungin natin. Dahil sa kanyang ginawang desisyon kahapon. At ang nakikita natin ngayon ay resulta lang ng ginawa niyang pagpili noon. Bakit po? Ang buhay ay pagpili. Pagpili. Ba't ka ganyan? Kasi pinili mong magkaganyan. Ayan po. At ang Diyos po ay nire-respeto po ang ating pong desisyon. Although nagsasuggest siya, pero nasa atin po ang desisyon at nire-respeto po ng Diyos yun. Kaya sa lahat po ng tumugon, tulad ni Bartimeo kay Jesus, congratulations, you made the right decision. Congratulations po kung ang ating buhay ay nakatuon sa panuntunan at sa kalooban ng Diyos. Congratulations, you made the right decision. Okay? Kung hindi pa uling lahat, no? Pwede pa nating gawin na tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos o sa
kalooban ng Diyos. Mga ka-Round 1, naniniwala ka ba sa Diyos? Ito po ang pinaka-importante. Kung ang Diyos ay pag-ibig, kung naniniwala ka sa Diyos, at kung ang Diyos ay pag-ibig, tayo po ay nasa mundong ibabaw na ang sabi ng banal na kasulatan, ang buong sanglibutan ay nasa kamay ng dyablo. Yan po ang katotohanan. Ang buong sanglibutan ay nasa kamay ng dyablo. At ito po ang kalaban ng Diyos. Ito po ang, kung naniniwala tayo sa Diyos at kung ang Diyos ay pag-ibig, meron pong tinatawag na concurrent forces. Meron pong kasalungat. At ang tawag po sa kanya ay si Satanas. At ang Satanas na ito ay fear. F-E-A-R. Sa Tagalog po ay takot. Takot. At siya po ang dakilang mandaraya. Siya po yung nagnanais na tayo ay maligaw. Siya po yung nagnanais na manatili tayong mahirap. Siya po yung nagnanais na hindi tayo magtagumpay. Siya po ang sabi ng banal na kasulatan doon sa John chapter 8 verse 44, siya po yung ama ng kasinungalingan, siya po ay mandaraya, siya po ay magnanakaw sapagkat yon ang kanyang kalikasan. Magnakaw, manggulo at pumatay. So siya po ang dakilang mandaraya. Kaya napakahalaga po na yung salita ng Diyos ay alam natin para hindi tayo madaya ng Satanas na dyablo na ito. Ano po? So, si Satanas ay maraming paraan. So, ano ang kailangan natin para mapaglabanan po natin ang mga pandarayang ito ng Satanas na dyablo? Kailangan po natin ng tinatawag na dalisay o malakas na puso. Pagdating po sa paglilingkod sa Diyos, bukasan po ng puso yan. Kasi po, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. At kung talagang gusto mo magtagumpay, dalisay, malakas na puso, bukas na puso sa harapan po ng Panginoong Diyos. Para magkaroon ito, dapat malakas ang ating espiritu. At lumalakas po yung ating espiritu, depende po yan sa ating relasyon sa Diyos, depende po yan sa ating pong pagtayo sa kanyang mga salita, depende po yan sa pagsunod natin sa kanya pong kalooban. Diyan po nakukuha ang sinasabing malakas na espiritu natin. Okay? So, Crowders, rise up! He's calling you! Sana hindi kayo nakalimot doon sa ating instruction. Okay. So anong ating unang dapat gawin para po tayo magtagumpay bilang mga leaders? Have faith in God. Magkaroon po tayo ng tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya po sa Diyos. Para magkaroon tayo noon, simple lang, believing in yourself is the first secret to success. No? Kailangan maniwala ka na kaya mo yan. Ang dami pong may potensyal, pero kailangan lang po nila ng lakas ng loob. Kailangan ng tiwala sa kanilang sarili. Ang isa po dyan, ang inyong lingkod. Ang inyong pong lingkod ay lumaking merong tinatawag na inferiority complex. Mahiyain, takot sa tao. Ano po? Pero dahil po sa tinuturo ko na to, na ako mismong naranasan ko na magkaroon ng tiwala sa aking sarili. Pero yung unang step nga, kailangan meron kang pananampalataya sa Diyos. Nung magkaroon ako ng pananampalataya sa Diyos, yun po. Naalaman ko na ako pala ay pwedeng magamit ng malakasan ng Diyos at kaya ko palang magtagumpay. Yun po, believing in yourself is the first secret to success. Tiwala sa sarili. Okay? Believe in yourself
And there will come a day when others will have no choice but to believe with you. Opo, maaring share ka ng share ngayon. Ang daming nagre-reject, di ba? Ang daming nagre-reject. Pero kung ikaw ay susuko, kung ikaw ay kakikitaan nila ng kahinaan, baka tinetesting ka lang pala nila, sasali din pala yan. Kaya lang sa konting rejection, sa konting pag-refuse niya, sa konting pagtanggin niya, nakitaan kang humina ka, hindi na rin susunod yan. Pero kung ikaw ay sabi rito, merong pagtitiwala sa iyong sarili, darating ang araw, walang choice ang mga nasa paligid mo, kundi maniwala rin sa iyo. Yan po ang napakaganda dyan. Kaya believe in yourself, and there will come a day when others will have no choice but to believe in you. Tiwala po sa sarili. Okay? Pag-usapan na po natin itong fear at itong doubt. Ito po ang kadalasang nagiging hindrance, nagiging hadlang upang hindi po tayo talaga magtiwala sa Diyos at sa ating pong sarili. Bakit? Dahil po sa dalawang bagay na yan. So pag-usapan natin yan. Ang dami namang mga tao nagtagumpay, ano? Bakit tayo hindi magtagumpay? So lahat po yan nagsisimula sa isip. Kaya ang ating pong title, kapangyarihan ng kaisipan. No? Nakikita pa lang yung akyatin. No? Nalagay na sa isip, hindi ko kaya, nakakatakot yan, hindi mo nga kakayanin. Pero kung nalagay mo sa isip mo, kaya mo yan, congratulations, kaya mo yan. May competition, swimming, hindi mo kaya, natatakot ka, yan. Ganyan po. Nagpapasimula po ang lahat, mga ka-crowd one, sa ating pong kaisipan. Okay? Tandaan natin, fear is a liar. Ang takot ay sinungaling. I repeat, ang takot ay sinungaling. So bakit mo siya pagtitiwalaan kung ang takot ay sinungaling? Ito po kasing takot na to ay bunga ito ng ating imahinasyon. Bunga lang po yan ng ating imahinasyon. No? Ito po, sabi ko kanina, dadaanan natin at bibigyan natin ng kahulugan kung ano ang takot. Ang kahulugan po ng takot, ayan, false, yung letter F, false, yung letter E, emotion, yung letter A, appears, yung letter R, real. False, emotion, appears, real. So yung pong fear, yung takot, ay maling emosyon na parang totoo. Okay? Nakuha po ninyo? Ito po yan. Isang malakas na emosyon, ang takot po, kahulugan ng takot, isang malakas na emosyon dahil sa matinding pag-aalala. So marami pong tao, nakakita lang ng butlig sa kanyang katawan, naku, cancer na, sobrang natakot na, tagyawat lang pala. Di ba? So, isang malakas na emosyon dahil sa matinding pag-aalala na hindi naman pala dapat katakutan. Ano pang kahulugan ng takot? Di ka nais-nais na emosyon dahil sa paniniwala ng iba o bagay na mapanganib na nagdudulot ng sakit o banta. Tinanong mo, bakit ayaw mong gawin? Kasi sabi ni ganito sabi ng iba. So yan po yan. Di ka nais-nais na emosyon dahil sa paniniwala ng iba. Pinaniwalaan mo yung sinasabi ng iba. Naku, huwag kang sasali dyan sa crowd. What is scam yan Ayan. Yan po ang fear. Ano? Naku, masasayang ang pera mo dyan. Mapanganib dyan. Ayan. No? Naku, ano ka lang dyan. Maghihirap ka lang dyan. So yan po yung kahulugan ng fear, mga ka-crowd one. Okay. Ano naman yung doubt? Ano naman yung doubt? Debating, letter D, debating, letter O, on you understanding baffling thought. Debating on understanding baffling thought. Meron pong nag-aaway,
Merong hindi buong desisyon sa iyong kaisipan. Ayan. So kunin natin ang kahulugan ng tinatawag natin na doubt. Okay? Kahulugan ng duda. Pakiramdam na di sigurado o walang maliwanag na dahilan. Ayan po. Yung doubt. Yan po ang kahulugan ng duda. Pakiramdam na hindi ka sigurado o walang maliwanag na dahilan. Ano pa? Tingnan natin. So, kung ganyan po ang kahulugan ng duda, ito po ang dapat nating katakutan. Huwag nating katakutan yung kung ano-ano pa. Ang katakutan natin kapag meron tayong duda sa katawan. Una, kung meron man tayong dapat katakutan, ito po, yung duda mo ay dapat mong pagdudahan. No? Doubt, your doubts. For example, napakahirap ng buhay mo. No? Napakahirap ng buhay mo. Baka panahon na dapat kang magduda sa kalagayan mo sa buhay. No? Yan ang mga dapat pagdudahan. Baka panahon na dapat mong pagdudahan yung uri ng pamumuhay mo. Anong sinasabi natin? Hindi po kasalanan ni pinanganak na mahirap. Ang kasalanan ay ang mamatay ng mahirap. Mga kabayan, baka panahon na pagdudahan mo ang uri ng iyong pamumuhay. Hanggang dyan ka na lang ba? No? Mga ka-crowd one, baka panahon na dapat kang magduda sa iyong ugali. Bakit ayaw kang pakinggan sa mga sinishare mo? Bakit nire-reject ka nila? Kumusta ba ang iyong ugali, lalo na nung nakaraan? Kung narinig ko minsan yung ating pagiging direktor, yung naging direktor, no, isa sa ating mga direktor, ang dami niyang mga nasishare sa crowd one, tapos sumasali sa crowd one, na siya mismo ay na-amaze. Bakit yung mga nakakausap ko sumasali kaagad? At sa kanya nabalikan yung mga nakaraan na nung panahon na yon, noon, kahapon, ay naging palakaibigan. Naging mabait, naging mabuting tao at napakaganda ng kanyang ugali. Kaya nung panahon na siya po'y magsishare ng crowd one, halos walang humindi. Kaya crowd one, sana wag mo ikahina ng loob ito. Kung puro reject na lang, pagdudahan mo ang iyong ugali. Baka meron diyang dapat ayusin, hindi pa uli ang lahat. Huwag po kayo magagalit sa akin, leadership po ito. Kapag po kayo ay naniwala sa akin, ang makikinabang po, hindi ako, kayo po ang makikinabang. Baka po dapat na nating pagdudahan ang ating mga ugali. Okay? Baka dapat na nating pagdudahan naman yung mga taong nega. Masyado kang nagpapa-apekto sa kanila. Hindi ka nila bubuhayin. Hindi ka nila bibigyan ng pagkain kapag wala kang makain. Bakit ka nakikinig sa kanila? Baka panahon na pagdudahan mo sila. Kung meron ka bang pagdudahan, hindi yung sarili mo, yung mga nega na tao na nasa paligid mo, bakit ka nagpapa-apekto sa kanila? Ano? Sumunod. Baka naman dapat mo ng pagdudahan. Hindi yung mga taong nakapaligid mo, baka naman mga positive yan. Baka ikaw mismo, nega. Baka ikaw mismo meron kang tinatawag na kaisipang, negatibong kaisipan. Na magagaling lang yung nagiging direktor. Magagaling lang yung tumataas ang rank. Imposible. Unattainable. Baka dapat mong pagdudahan yung negatibong kaisipan mo na yan. Crowd one. No? Baka dapat mong palitan yan, baka dapat mong alisin yung im, yung I am, at yung an, kundi ang malagay sa isip mo ay possible, kayang-kaya ko. O kayang-kaya kong maabot, attainable. Baka yan ang dapat mong ipalit sa negatibo mong kaisipan. Anong dapat mong gawin? Ito po ang advice ko. Makisalamuha sa mga matatagumpay na tao.
Tama ang ginagawa mo. Lagi kang umattend ng webinar. Bakit nandyan yung mga kasama natin? Nandyan yung mga kapamilya natin na matatagumpay na tao. Makisalamuha ka sa kanila. Alam ninyo, ang sarap-sarap eh. Lagi nahanap yung Zoom meeting, yung Zoom webinar kasi nga ang dami na motivate tayo. Pero alam ninyo, mas maganda pala sa personal. Na nagkita-kita kami nung madaling araw kaming umalis dito sa amin. Nakarating kami doon sa Batangas ng alas 12 ng tanghaling tapat. Inabot kami ng hating gabi. Wala pang gustong maghiwa-hiwalay. Bakit? Ang kasalamuha mo matatagumpay na tao. No? Kinailangan na lang talaga naming umuwi. Pero ang sarap po, makisalamuha sa mga matatagumpay na tao. Huwag kang magmukmok. Crowders, rise up. He's calling you. I repeat, crowders, rise up. He's calling you. Ayun, gising pa sila. Akala ko po, nakalimot na kayo. Ano po? Okay, tuloy-tuloy pa tayo. Kapag merong natulog, titigil na ako. Okay. Ang sumunod, humingi ng karunungan. Yan po ang sumunod. Humingi ng karunungan. Kapangyarihan po ng kaisipan ang ating pong pinag-uusapan. Pagkatapos na mawala yung fear, yung doubt, nagsimula tayo sa pananampalataya, then pagtitiwala sa sarili, at doon sa pagtitiwala sa sarili ay merong dalawang iwawaksi, yung pong fear at saka yung doubt. Then, kapag naiwaksi na natin yung fear at saka yung doubt, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Ano po? Humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Ano po? At pwede po nating pagtawanan ang ating mga pag-aalala. Bakit po? Ito po yung katotohanan. 90% of the things we were so worried about many years ago, nung nakaraan we laugh about them today, pinagtatawanan na lang natin ngayon. No? Dati, worried na worried ka, anong klase ng suklay, ang yung gagawin o style sa buhok mo, at alalang-alala ka, baka pagtawanan ka ng mga classmate mo, ng mga kaibigan mo, inaayos mong mabuti ang buhok mo, pero ngayon nagtatawa ka na lang. Bakit? Kasi wala ka ng buhok. Di ba? Wala ka ng susuklayin. Di ba? What were your worries just many years ago? Ayan. We were worried about school project and exams. We were worried whether our classmate would laugh at our hairstyle. Napaliwanag ko na. Now, there have nothing to laugh about anymore. Wala na. We were worried that your boyfriend, girlfriend was seeing someone. Ngayon, natatawa ka na lang. Bakit? Kasi nakahanap na nga siya ng iba. Di ba? Dati alalang-alala ka, naku, baka makakita siya ng iba, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, many years ago, gano'n, alalang-alala ka. Pero ngayon, natatawa ka na lang kasi hindi kayo ang nagkatuluyan. So, laugh at your worries now. Pagtawanan lang po natin yan, pwede naman pala. We were worried if our boss like our reports. We later learned he did not even read our reports. Hindi man pala binasa yung report natin. No? Alalang-alala tayo nung ginagawa natin yung report na yon. We were worried whether your son would finish school because his report card had more red numbers than black numbers. But today, successful businessman. Ayan. Narinig niyo yung binasa kong testimony ng kapatid ni Sir Danny, si Ma'am Rosa. Alalang-alala sila kasi mahina sa math si Sir Danny. Pero ngayon, pinagtatawanan na lang nila yung pag-aalala nila ngayon. Bakit? Napakatagumpay ni Sir Danny. Okay? What does this mean? 90% of the things we're worried today, you'll laugh about them tomorrow. Pagtatawanan na lang natin. At simula tayo sa crowd 1, alalang-ala tayo, paano natin mai-hit ang fear of loss? Sa ngayon, coordinator to start ka na, natatawa ka na lang nang hinit mo yung fear of loss. Di ba? So, here's my question. Why wait? Huwag mo nang hintayin pa.
Can you trust God enough that you can laugh at your worries today? Kakrauduhan, ano ang iyong pinag-aalala ngayon? Aba, tawanan mo na. Unahan mo na. Kasi darating ang araw na masosolve yan, tatawanan mo. So, unahan mo na kung talagang nagtitiwala ka sa Panginoong Diyos. Tawanan mo na ang pinag-aalala mo ngayon. Kasi ang sabi mismo ng ating Panginoong Yesus, mararagdagan ba kahit isang oras lang ang iyong buhay ng dahil sa iyong pag-aalala? Diba? So, ito po ang isang kwento. Kung minsan kasi ang talagang nakakapigil sa atin yung fear. At hindi lang talaga nakakapigil, pinapatay-patayo ng fear na yan na gawa ng Satanas na Diablo. No? Ito po ang kwento. One morning, a man saw the angel of death walking into his town. He was brave enough to ask, "May I ask why you are here?" The angel of death said, "I'm going to kill 10,000 people today." The man stepped back in horror, takot na takot, and ran all around town. Nagtatakbo sa buong bayan. He warned people. At sinisigaw niya, "I just saw the angel of death. He said, 10,000 people will die today." Nilibot niya ang lahat ng dapat niyang malibot. At hinwento niya, nandito ang hell ng kamatayan at papatay siya ng 10,000 tao. No? Ituloy natin ang kwento. But when night time came, 70,000 people died. The next day, the man saw the angel of death walking out of town. He called after him and said, wait, you said we're only going to kill 10,000 people, but there were 70,000 who died last night." The angel of death shook his head. Anong sabi niya? "I killed only 10,000. Worry and fear killed the others." Grabe. Dahil doon sa ikinuwento, dahil doon sa binalita, dahil doon sa isinigaw ng taong nakaalam na may matay na 10,000. Naku, ang namatay 70,000. At nang kausapin niya yung angel of death, sabi ng angel of death, "Wala akong kinalaman sa iba. 10,000 lang talaga ang pinatay ko. Yung 60,000 namatay dahil sa pag-aalala at takot." Nasa pandemic tayo mga ka-crowd one, no? Naalala ko ganitong panahon, simula ng lockdown sa Pilipinas, nangatakot tayo. Ultimong mahal natin sa buhay, iayaw na nating lapitan, niayaw na nating yakapin dahil sa kinreate na takot at maraming naapektuhan dahil sa takot. No? Magwawakas tayo rito. Ang pinakagusto natin, magkaresulta ang ating crowd one business. Itong resulta. Napakataas. Nandito ka sa baba, ikaw. Okay, nandito ka. Paano mo makukuha yung deepest why mo na yon, yung resulta mo na yon? Paano mo makukuha yung dream mo na yon? Nandito ka sa baba. Ito po, ayon sa ating pinag-aaralan, meron tayong gagawin. Meron tayong journey. Una, mula sa iyo, merong dalawang pwersang nagtutulak. Ang dalawang pwersa na yon ay isang pwersa ng kamatayan at buhay. Kapag binago natin ang kahulugan niyan, yung dalawa na yan ay sa side ni Satanas at ng Diyos. Meron kang pangarap, pero dadaan ka sa dalawang pwersang ito na magtutulak sa iyo para makarating ka doon sa iyong resulta. So, para magtagumpay ka dyan, kailangan mong mamili. Sa side ba dito, napuspos ng takot, duda, low self-esteem, galit, kapahamakan, kahirapan, kalungkutan, gera, kapaguran, at marami pa. O sa side ng Diyos, gagamitin mo ang iyong pananampalataya kasi kailangan mong makarating sa resulta. Huwag kang bibitaw, lagi kang may pag-asa.
tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos, umiiral ang pag-ibig, kasiglahan, kasaganaan, kaligayahan, kapayapaan, kapanatagan, at marami pa. Sabihin mo na ang lahat ng magandang bagay nasa panig ng buhay, nasa panig ng Diyos. And ka-crowd ones, kung pinili mo ang panig ng Diyos at itinakwil mo itong other side na takot, duda, self-esteem, low self-esteem, galit, kapahamakan, kahirapan, kalungkutan, gera, kapaguran at marami pa. Yes, tandaan mo, ang lalabas dyan ay ang tinatawag na emosyon. Kapag nakapili ka na sa dalawang puwersa na yan, ang lalabas ay emosyon. At dyan sa emosyon na yan, kung talagang mas matibay ang pinili mo sa side ng Diyos, ang tawag po dyan ay reaksyon. Reaksyon. Mula doon sa iyong emosyon ay magkakaroon ng reaksyon na magsisilbing aksyon patungo sa iyong resulta, sa iyong deepest why o sa iyong pangarap. Ganyan po ang larawan ng ka-crowd one upang tayo po ay magtagumpay. Crowders, rise up is calling you. Sana po meron tayong mga natutunan, meron akong naibahagi sa inyo na magagamit po ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi pa po tapos ang ating pong sharing na ito, meron po itong kasunod, pero para po makarami po tayo, ay tatapusin ko na po muna dito. So maraming salamat po. Wow, sa inyo pong participation. Yan, napakaraming thank you Lord, thank you Lord, and thank you Lord. And have faith na sa magitan po ng pagsasabi niyo ng thank you Lord, meron pong nangyari. Meron pong miracle na natanggap kayo. Meron pong miracle na mangyayari sa inyo. Panatilihin po ninyo ang pananampalataya sa Diyos, pagtitiwala sa sarili, pagwawaksi ng pirat ng doubt, at panatiling humingi ng karunungan at makarating po tayo doon sa ating pong tinatawag na dream o mga deepest why. So maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Back to our energetic, powerful MC at talagang lingkod ng Diyos, malakas ang pananampalataya at talagang nagtitiwala na kayang-kaya niyang magtagumpay. No other than Ma'am Divine Yumoto. Thank you very much, Ma'am. Wow. Maraming salamat din po, Doc Dan. I'm sure po ang lahat ngayon, talagang sila ngayon ay na-motivate. Hindi lamang po sa ating business, kundi higit sa lahat ang kanilang personal na relationship sa God. Tunay nga po na ang lahat po ngayon na nakikinig. Dahil yun, tama po yung sinasabi ni Doc Dan. Talagang ngayon, sobrang, alam nyo guys, kagaya nga, kung nais natin magtagumpay dito sa ating business, ano po yung ating gagawin? Kasi ngayon po, sa lahat po ng nakikinig ngayon, talagang ang si Satan, dahil siya po yung ama ng kasinungalingan, sasabihin niya ngayon sa'yo, lalo na po pag ikaw ay stagnant po, hindi ka pa po gumagalaw, sasabihin niya sa'yo ay hindi mo kaya. Pero tapat ang Panginoon. Dahil nga ginamit niya si Doc Dan ngayon, kaya ngayon, kayo ngayon ay mas lalo kayong maging eager, mas lalo kayo ngayon na magiging matatag na gawin natin ang ating business dahil dito kay Crowd One, sabi nga nila, impossible is nothing. So, kay Lord, sa salita ni Lord, ako si Yahweh, ang Diyos ng sangkatauhan at walang bagay na mahirap para sa akin. So ngayon, alam